Sa isang syudad ng Thailand, matatagpuan ng isang abandonadong gusali na may tinatagong sikreto at puno ng misteryo. May tumutunog. Dekada 80 pa nang itinayo ang bahay aliwan na ito, pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla itong ipinasara. Ang dami, puro babae yung nandito, guys. Uniform ng mga nagmamasahe. Ayon sa mga taga dito, ilang babae daw ang pumanaw dahil iba't ibang lalaki ang gumagamit sa kanila araw-araw. Nagsisimula ang mga ito sa isang simpleng masahe hanggang sa napupunta sa tinatawag nilang extra service. At pag hindi nagustuhan ng mga mayayamang parokyano ang kanilang serbisyo, ay nauuwi ito sa pananakit na minsan humahantong sa pagpanaw. May araw pa nang paalis kami sa sentro. Medyo mahirap hanapin ang lokasyon na to, kaya agad kaming nagtungo. Pagdating nakausap namin ang isa sa nagtatrabaho mismo dito dati, kaya nagtanong kami agad tungkol sa nangyari. ก็คือกูกล้าคน แต่กูไม่ให้ฟังอ่ะน้องก็ด่าให้อ่ะ Fighting. ฉันด่ามาฉันด่าโมงสุดท้ายอ่ะ โอเคครับ ที่ขึ้นเรือที่เตียงมันพังอ่ะพอฆ่าเสร็จแล้วเขายัดใต้เตียง โอ้ my god sa ilalim daw ng kama. Yungฝั่งนี้ใช่ไหมคะชั้น3อยู่ฝั่งอะไรนะห้องสุดท้าย เดินไปตรงไปเลยห้องแม่มาห้องแรก Hindi lang daw apat ang pumanaw at nagpaparamdam dito, kaya din daw naglagay sila ng mga alay at altar sa harap para sa mga espiritu na naninirahan sa lugar na to. Time check, oras ngayon dito sa Thailand, 8:47 ng gabi. So ngayon, papasukin natin to para makita natin kung anong meron sa loob. Pumasok na kami agad dahil palalim na ang gabi, at pagdating sa loob, ito ang tumambad sa amin. Oh my God, lawak nito. Isang napakalawak at magandang silid, pero unti-unti nang binabalot ng mga alikabok. Dito pa lang tayo sa right side ng lobby. Oh my God, grabe. Sobrang lawak nito. Bakas pa rin dito ang kagandahan ng lugar, pero kapansin-pansin na ang kalumaan ng bawat parte. Napakarami rin na naiwang gamit, pero nakakapanghinayang dahil yung iba inaamag na. At kung hindi ako nagkakamali, ito ang lobby nila kung saan pinapaupo para pumili ang mga parokyano ng babae. Dito meron pang uniform na naiwan. Ito yung mga uniform ng mga nagmamasahe. Parang nurse, pero kulay pink. Itong ganda pa nito, oh. Para sang shell. Tapos dito meron pang mga projector, guys. Yung sofa nila sobrang haba. Dediretso pa sana ako para tingnan ng ibang gamit dito, pero hindi pa kami nakakalayo. Biglang nangyari to. Grabe, ang ganda nito. So ito siguro dito. Nabigla kami dahil kakaumpisa pa lang namin at hindi kami sigurado kung anong makakasalubong namin dito. Tanakap. Tinawag ko pero walang sumasagot, kaya sinilip ko para tingnan anong meron dito. Wala namang tao.
kaming nakita kahit isa. Kaya lumipat kami agad sa kabilang bahagi para tingnan kung ano pang meron sa palapag na to. Mas dito, nagsibagsakan yung mga kisame. Tapos ito siguro, ito na yung reception nila guys. Nababalot na ng alikabok at nagkalat na sa lapag ang mga gamit ng mga dating nagtatrabaho dito na parang minadali ang paglisan sa lugar na to. Yung sapatos ng mga nagmamasahin dito pa guys. Iwan dito. OMG. Ito yung mga picture guys. What the heck? Pa yung mga ibang documents nila na iwan pa. Siguro yung iba dito, yung mga bills nila. Pero yung pinagkaiba lang nito sa normal na massage, ito medyo erotic yung ginagawa nila. Sa batas ng Thailand ay illegal ang pagbebenta ng laman kagaya sa Pilipinas. Pero dahil sa tinatawag nilang gray area, ay nakakalusot ito dahil sa paggamit ng mga negosyo gaya ng massage pa as front para sa pagbebenta ng laman na gumagana sa ilalim ng batas na Entertainment Act. Bagamat labag sa technical na aspeto, hindi makakaila na isa ito sa nagdudulot ng malaking kita sa turismo. Pero hindi lang yan dito, kundi pati na rin sa Pilipinas. 5,000 pesos. 4,500 isang kliyente. Massage and you do have sex with them? Pag minsan. Sometimes. Pag gusto nila. I would love you never get caught by the police. Hindi, 18 naman ako. Hindi pwede yung beef. Dito sila siguro nagbibihis. Kasi dito may salamin eh. Pero dito, sira-sira na rin yung kisame dito. Oh my God. So ito siguro yung VIP nila. Yan kasi may nakalagay itong VIP oh. Dito rin yung mga costume ng mga nagmamasahe guys. Sa bandang to natagpuan namin ang VIP area nila. Nagsibagsakan na ang mga kristal at nagkalat na sa sahig ang mga bubog. Nagsitanggalan na rin ang mga carpet at disenyo sa dingding nila at mahahalata mo sa itsura na hindi lang basta-basta ang mga pumupunta. Pero magtataka ka talaga na merong VIP ang massage nila. Kung saan dinadala nila yung mga babae, tas dito nila tinetable, ito siguro yun guys. So meron pa dito mga design guys, Christmas decor. So ito siguro yung unang VIP room nila. Ay dito sira-sira na lab, puno na ng basura. Habang naglilibot bigla akong nakita to. Oh, lab, merong mga kamay sa marka. May mga nakasulat din na hindi maganda. Ano yan, Aihiya? Kwai? What the heck? Kaya lumabas na kami agad para tingnan ng ibang palapag at sa gitna banda meron kaming nakitang kakaiba na hindi namin napansin kanina. Dito tayo ngayon sa center part. Pero habang papasok kami dito, may mga nakita kaming dito may mga kandila, may mga pa dito. Siguro ito, may nag-alay dito. So meaning, merong something. Dito kasi second floor guys, yan makikita nyo dyan. May mga kristal. So check natin dito sa sentro. Tapos akyat na tayo. Dito sa likod matatagpuan ang elevator nila. Kinakalawang na at mahalata mo sa itsura ang kalumaan niya. Andito din ang banyo pero basag na ang mga tiles at nagkalat na ang ibang gamit. May nakita din kaming altar kung saan sila nag-aalay ng dasal at dito matatagpuan ang hagdan papunta sa iba't ibang palapag. So guys, dito na ngayon tayo sa second floor. Dito medyo iba yung temperatura. Medyo malamig yung temperature dito guys. Yan, makikita nyo dito, naka-close naman yan lahat. Wala namang bukas na bintana kasi puro pader to. Pero malamig yung temperature dito, hindi namin alam bakit. Kutin muna natin to kasi feeling ko ito na yung mga rooms. Ito lang. Ano to? Ito yung floor map ng second floor. Hindi kami sigurado bakit biglang nag-iba ang temperatura dito. Pero habang tinitingnan namin ang floor map ng palapag na to, bigla kaming may narinig na tumunog. So dito tayo. Ayan mga massage room, massage room, massage room. Oh my God. Hindi ko alam kung rinig dito guys, pero may tumutunog. Sa taas. What the heck? Nanggagaling ang tunog sa iba't ibang palapag kaya binilisan na namin ang paglilibot.
So guys, unahin muna natin tong right side kasi sobrang lawak niya. Meron din daanan dito, tapos may mga hallway dyan. So dito muna tayo kasi mas malawak tong side na to. Check natin dito muna sa likod. Oh, to siguro meron ditong control area nila guys. Sira-sira na rin siya. Iba't ibang gamit ang naririto, mga remote, ilaw at telepono, iniwan lang dito. Sobrang daming gamit, pati mga lababo nandyan pa guys. At sa lapag, may nakita kaming hula hoop, kaya mapapaisip ka na lang kung anong klaseng masahe ang ginagamitan ng ganyan. OMG, dito na siguro nangyayari yung mga sketchy guys. Kasi meron dito, ang laki ng bed. Sira-sira na rin dito. Sobrang laki ng bed. Siguro, isa to sa mga kwarto. Pero bakit ang dami, no? Tapos meron pa ditong sofa, oh. Sobrang lawak ng silid na to at halos kasya ang 20 katao. Ibig sabihin, madami sila dito? Oo, kasi apat eh. Ayan, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Grabe to. Paglabas ng kwarto, may nakita kaming litrato at mga bakas ng kamay sa pader nila dito. Oh my God. Dito lang meron pang mga marka ng kamay. Dito sa dingding. What the heck? Ito yung mga picture. What the heck? So isa siguro sa mga nagmamasahe to dito guys. Oh my God, ano to? What the heck? Ano to? Guys, kung alam niyo yung kung para saan to, comment nyo naman. Para siyang belt or what? Kaya chinek namin agad ang iba pang kwarto kung ano pang makikita namin dito. Pang dalawang tao lang. Pero dito sa kabila, yan, may mga numbers yan. No? So ito magkatabi siya, tapos yung partition, plastic lang. So ito medyo maliit lang to. Sa bandang to maliliit lang ang kwarto, hindi kagaya sa unang napasok ko. At yung iba, nahati sa dalawa pero bintana lang ang pagitan nila. Pag pumasok ka dito guys, dalawang room, ito lang yung pagitan niya. Paikot to guys, isa-isahin natin. Sa bawat kwarto, iba't ibang gamit din ang mga naiiwan dito. Ito yung mga para sa ilaw. Meron pang mga makeup ng babae. Pero meron pa dito mga whites pa. Ano yan? May mga baby oil dito. Dito meron pang foam. Naaagnas na rin ang ibang kama dahil sa katagalan ng inabandona. Dito pa yung mga cover nila, unan, telepono. So meaning, hindi lang pipitsugin yung mga pumupunta dito. Talagang may pera talaga. At dito sa kabilang hallway, minatagpuan kaming bagay na nagpakumbinsi sa amin na hindi lang pagmamasahe ang ginagawa ng mga babae. Love, ito yung mga blue card nila. Diba? Ang card na ito ay nire-require usually ng mga may-ari ng negosyo na ganito para makasigurado na walang sakit ang mga empleyado at para mabilis maagapan kung meron man. Sa ospital na. So meaning, safe sila parang ganun. Blue card tawag dito. Nagpatuloy lang kami baka sakaling may mahanap pa at pagdating sa kabilang banda, natagpuan namin ang mga certificate ng mga masahista. Check natin to, ito. Oh my God. So dito guys, mayroong mga certificate. So ano ibig sabihin nito, lab? Ano yan? Kanot and high. Certification nila para sa mga masahista. Oo. Kasi meron silang mga certificate talaga, oh. Yan ang dami. Puro babae yung nandito, guys. Halatang handa ang may-ari sa mga otoridad na papasok dito dahil meron silang mapapakitang dokumento pero lahat ng to isang panakip lang sa mga totoong nangyayari sa lugar na to. What the heck? Meron pang bola dito, guys. Paano nagkaroon ng bola dito sa massage? Yan, oh. Kailangan naman mag-basketball sila dito sa loob. Lit-lit nitong kwarto, may basketball. Ibang basketball ata itong kwarto na to, guys. Check pa natin dito, lab. Paglipat sa kabilang kwarto, meron kaming nakitang hindi inaasahan. Dito medyo iba. Merong mga insenso. Dito kami kinilabutan dahil isa itong palatandaan sa kanila na merong hindi magandang nangyari. Guys, merong insenso dito. So meaning, may nag-aalay dito banda. At pagpasok sa kwarto, ito ang bumungad sa amin. Oh my God, love. May mga litrato pero yung isa may bakas ng pagkasunog at kung tama ang hinala ko, may nagsagawa ng ritual sa kwartong to. Mga picture ng mga nagmamasahe. Pero sinunog siya. Sinunog, oh.
Tapos ito, kumantong or may gumawa ng kulam. Pero ito kasi, alam ko kumantong eh. Yung proseso na ikukulong nila yung espiritu sa loob ng manika, guys. Kaya umakyat na kami agad sa sunod na palapag dahil habang tumatagal, mas lalong lumalala ang aming mga nakikita. Ito yung mga brochure nila. Yan oh. Oh my God. Ligo? Grabe naman to. Ganito tsura niya dati, guys. Sobrang dami. Nagkalat lang dito ang mga dokumento at yung iba halos hindi pa nabubuksan. Ito karaoke, guys. Yan guys, dito pa siguro sila nagkakaraoke. Habang tinitingnan namin to, may napansin kaming tunog galing sa kabilang kwarto. Oh my God. Anong mga kanta to, love? Mga Thai, no? So, nandito pa yung ano nila, guys. Oh my God. Hindi mo? Hindi ito masyadong rinig sa mikropono at hindi kami sigurado kung ano ito. Kaya sinubukan namin mag-EMF. Hindi tayo sigurado kung paranormal. Wait lang. Yan, kita nyo dito. Wala. Naka-on yan, guys. Naka-on, wala. Walang kuryente. Wala siyang hawak. Wala rin akong hawak. At nang tinuto ko na kung saan nanggagaling ang tunog, ay bigla na lang. Nakap? Yan guys, ito yan. Kuha naman dyan lang para makita nila na wala tayong hawak. Yan guys, umipitik. Dito banda. Sinubukan kong magtanong kung may makakuha kaming sagot. At maya-maya lang. Kung meron kaming kasamang elemento o spirito dito ngayon, pwede ka bang gumawa ng tunog ulit? ถ้ากุ่นอยู่ที่นี่มีวิญญาณอยู่ที่นี่กับเราขอให้ส่องเสียงได้ไหม What the heck? Ayan o. Palo siya ng palo. ขอให้ส่องเสียงได้ไหม What the heck? Kaya pinuntahan namin kung saan ito nanggagaling. At hindi namin inaasahan ang aming naabutan. Sira-sira na. Ano yan? Imagine pumut. OMG. What the heck? May naiwang kumot na puno ng pulang mantsa. Tara na. At pagdating sa kabila, natagpuan namin ang sinasabi ni nanay kanina. Oh my God. So dyan siya nilibing? Para makuha yung patay, sinira nila to. At habang tinitingnan namin to, merong napansin si Dayan. Pero kung mapapansin mo, no, yan nga lang yung sirang kama. Oo nga eh. Yan guys, sira-sira na siya. Pero kung mapapansin nyo, yung mga pinuntahan natin kanina, ganito lang. Yan oh. Buo sila lahat guys. Siya lang yung sira. Ayun oh. Buo dun oh. Dito ganun din. Ayan oh. Kahit dito, may mga nakapatong na. Pero yun, sira-sira na siya. Kaya sinubukan namin ulit mag-EMF. Pero this time, tiningnan namin kung kaya niya itong patunugin. Umipitik siya dito pero hindi siya tumutunog. Kasama ba namin ang espiritu na pumanaw dito ngayon? Pwede mo bang patunugin yung dala naming gamit na nasa higaan ngayon? ขอเปิดเสียงของอุปกรณ์อยู่บนเตียงได้ไหม Pinatunog nito ang EMF. Ibig sabihin, tugma ito sa sinasabi ni nanay sa amin. Pwede mo bang ulitin para makumpirma lang po? ขอเปิดเสียงด้วยของอุปกรณ์อยู่บนเตียง Guys, wala yung hawak si Diana. What the heck? Dito tayo mag-investigate guys. Kaya nag-decide kami dito mag-imbestiga mamaya pagkatapos namin puntahan ang iba pang palapag. Gaging creepy sa baba. OMG. Napakaraming gamit din ang naiwan sa palapag na to. Mga lumang sofa, cabinet, mga lumang uniform at meron ding gamit sa ritual pero may mga buhangin.
May mga nakalagay na insenso dyan guys oh. Yan yung nakatakot ba kasi may nilibing na ano dyan eh. Picture or what? Pero dito, pare-parehas lang yung kwarto guys. Halos wala siyang pinagkaiba dun sa baba. Dito ganun din. Dito pinagtatatanggal na yung higaan. May natagpuan din kaming kwarto na merong mga lumang telepono at cassette tape. Dito pa yung mga lumang telepono nila guys. May mga pindutan pa yung mga dating telepono. So ito siguro, control room nila to. Dito sa taas. Dito siguro piniplay yung mga music nila. Di ba pag pupunta ka ng spa, may mga music silang piniplay. So ito siguro yun, no, love, no? Pero habang tinitingnan namin ang mga to, meron kaming narinig ng mga hakbang sa hagdan. Sobrang daming ditong mga tape, oh. So lumang-luma na talaga siya. Sa taas. May umaapak sa taas. Ang gala. Lumabas kami agad para tingnan kung may tao, pero wala kaming nakita kahit anino. Kaya may matunog dito. Panakap? มีใครอยู่บ้าง Hindi nawawala ang kaba namin dahil unti-unting dumadami ang tunog, kaya chinek namin sa magkabilang banda para makasiguradong walang tao talaga. Oh, yun oh. Lab, dito nga, lab. Dito ka. Titingnan natin kung saan nang ano yung tunog para makita nila na walang tao talaga. Dito. Putsang ka, lab. Check natin dito, guys. Diyan si Dan. At nang makapwesto na kami pareho, biglang nangyari to. Oh, shit. Ano mo? Diyan tayo. Kaya dali-dali kaming lumipat sa kasunod nitong palapag at dito sa gitna, ito ang aming nakita. Okay pa yung reception area nila. Tapos dito, mga semento na yung pader. Unlike dun sa baba na parang partition lang ng mga kahoy. Ay, gagilab. So may nag-aalay nga dito. Sa likod nito matatagpuan ang kanilang maliit na receiving area. Puno pa ng mga gamit pero inaamag na. So ikutin muna natin to guys. Tapos try natin mag-investigate dun sa baba. Kasi medyo mabigat talaga yung feeling namin dun. Tsaka dun pumali yung EMF. And kung na-appreciate nyo yung mga ginagawa namin dito ni Dehan, please do subscribe. Libreng subscribe lang guys. Okay na sa amin yun. Para mapuntahan namin at mapakita sa inyo yung mga lugar na kagaya nito. Nagmadali na kaming maglibot dahil malapit na maghating gabi. At dito banda, natagpuan namin ang KTV area nila. Napakalaki ng mga kwarto dito. May mga speaker sa pader at sa lapag may nakita kaming larawan ng mga babaeng walang damit. Yan, may mga pasin sila pero medyo pang-adult na. Check na natin sa baba guys. Try natin mag-investigate. Tingnan natin kung may makukuha tayong sagot dito. Tara. Nilatag na namin agad ang mga gamit at pinwesto ang mga kamera at unang tanong pa lang, ito agad ang nangyari. Kung meron kaming espiritu na nandito kasama ngayon or elemento, pwede ba kayo magparamdam gamit ang mga gadgets na dala namin? โทนี่ที่นี่ถ้ามีวิญญาณอยู่กับเรา ขอพูดกับเราโดยใช้อุปกรณ์อยู่บนเที่ยงได้ไหมเปิดกริ่งก็ได้เปิดไฟของแรมพาร์ดหรือมิวสิกบ็อกซ์ Pagkatapos magtanong ni Dayan, ay maya-maya lang. ขอให้สองเสียงได้ไหม Guys, wala kaming hawak or anything. Love. What the heck? Oh my God! Guys, doon nakaturo yan ah. Pinatunog nito hindi lang ang REM pad, kundi pati na rin
ang music box. Ibig sabihin, malapit lang siya sa amin. Maraming salamat po, Kapun Kap. Pwede ba namin malaman kung espiritu ka o elemento? Kung espiritu, patunugin mo po yung dead bell ng 1 beses. Kung elemento, 2 beses. คุณเป็นวิญญาณหรือทาตุคะทาตุกดกริ่ง1 ครั้งถ้าเป็นวิญญาณกดกริ่ง2 ครั้งถ้าเป็นทาตุเปิดไฟล์ของแรมพอร์ตก็ได้ Siguro naninibago. 3 gadgets na ang may nadedetect kaya sinubukan ko kung magtutugma ang sagot nito sa sinabi ni nanay sa amin. Espiritu? What the heck? Pwede ba namin malaman kung babae ka o lalaki? Kung babae, 1 patunog po. Kung lalaki, 2. คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงกดกริ่ง1 ครั้งถ้าเป็นผู้ชายกดกริ่ง2 ครั้ง Hindi agad ito sumagot kaya nagtanong ako kung meron pa kaming kasama dito. Nandito ka pa ba kasama namin? คุณยังอยู่ใช่ไหมคะ At habang naghihintay ng sagot, meron kaming narinig na mga yapak na parang papunta sa amin. At maya-maya lang, Gaging lala. Putyang gala. at pagkatapos naming marinig ang tunog, ito agad ang nangyari. Oh my god. Ito pa siya. May nadetect ang REM pad after namin makarinig ng tunog sa likod, kaya tinanong ko agad kung sasagot ito sa dead bell. Pwede mo bang kumpirmahin kung babae ka o lalaki? Ulitin ko lang po. Kung babae, 1 patunog po. Kung lalaki, 2. คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะกดกริ่ง1 ครั้งถ้าเป็นผู้หญิงกดกริ่ง2 ครั้งถ้าเป็นผู้ชายคะขอกดกริ่งได้ไหมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย Pero kanina 2 beses niya pinatunog yung music box. Babae yung nandito. Tugma ang sagot nito sa sinabi ni nanay kanina, kaya sinubukan namin baliktarin gamit ang timing method kung kaya niyang hindi patunugin ang dead bell ng 10 segundo bago namin siya kausapin sa spirit box. Pwede ka ba namin makausap sa spirit box para mas klaro po yung sagot? สามารถพูดคุยกับคนโดยใช้สปิริตบ็อกได้ไหมถ้าโอเคกดกริ่ง1 ครั้งถ้าไม่โอเคกดกริ่ง2 ครั้ง Oh. Pwede po bang huwag niyo muna patunugin yung dead bell? Bibilang po kami ng 10. Sige lang. ขอห้ามจ่ายเดดเบลนะคะ เราจะนับ1 ถึง 10 ห้ามกดเดลเบล เดี๋ยวนะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Putyang gala. ขอบคุณที่ไม่กดเดดเบลค่ะ Okay, maraming salamat po. What the heck? Mas lalo kaming kinabahan dahil maya-maya lang. Try natin mag-spirit. Oh my God! Okay, wait lang po. Kakausapin po kayo namin dito sa spirit box. Pagkatapos magbilang bigla nitong pinatunog hindi lang ang dead bell, kundi pati na rin ang ibang gamit. Huwag mo na kamong patunugin yung dead bell. ขอห้ามกดเดดเบลก่อนนะคะ เราจะคุยขันโดยใช้เดสปิริตบ็อก ขอบ Okay, คุณค่ะ okay. Kaya nagsimula agad kami magtanong gamit ang spirit box habang active pa silang sumagot sa mga tanong. Pwede po ba namin malaman kung ano po yung dahilan ng pagpanaw nyo? สวัสดีค่ะ เราสามารถได้รู้ว่าสาเหตุการตายของคุณคืออะไรคะ ไม่เยอะ Putyang gala. ลูกค้า Luka, ano yun? customer
Tugma ang sagot nito sa mga sinasabi ng mga lokal dito at sa mga sumunod na tanong, dito namin nakumpirma ang nangyari sa kanya. Pwede ba namin malaman kung ano yung ginawa ng customer dito sa inyo? คุณลูกค้าทำอะไรครับคุณคะ Stab? Tuktong? Ano yun? ตุกเต้ง Tukteng? What the heck? Oh my god. What the heck? 3 beses niya ito inulit at nang tinanong namin kung pwede siyang ipagdasal, Gusto mo po bang ipagdasal ka namin? คุณต้องการให้เราช่วยคุณอธิษฐานไหม Meday kap. Meday nining ayaw. ayaw niyang ipagdasal at nang tinanong namin kung meron siyang kasamang iba, Meron ka po bang kasamang ibang kaluluwa dito? มีวิญญาณอยู่กับคุณไหมตอนนี้ที่นี่ parehas ang sagot nito sa sinabi sa amin ni nanay kanina na hindi lang isa ang pumanaw sa lugar na to. At dito namin napagtanto na kaya pala may mga insenso sa iba't ibang palapag. Pwede po ba namin malaman kung gusto mo po tumawid na sa liwanag? คุณต้องการให้เราช่วยคุณเข้าก้าวสู่เส้นสว่างไหม May pen. Huwag na daw. What the heck? Ayaw nito umalis dito at sa sumunod na tanong, dito namin nalaman ang rason. Pwede ba namin malaman bakit ayaw mo pumunta sa liwanag? ไม่อยากเข้าสู่แสงสว่างคะ Dek, dek. Dek, dek. บาตะ Ibig sabihin may anak siya. Hindi kaya yun yung nakita natin doon, yung picture, tsaka yung tsinelas. Parang may nakita akong tsinelas kanina eh. Kaya ayaw niya pa siguro tumawid dahil sa anak niya. Yung merong parang mga Yung, orasyon. oo nga eh. Pag meron kasing mga taong ayaw nila mawala yung minamahal nila, nilalagay nila sa manika. Manika. Hindi na bago ang mga ritual na ito dahil parte na ito ng kanilang kultura. Kaya tinanong namin agad kung gusto ba nila ang aming pagbisita. Gusto mo po ba kami nandito? Or ayaw mo po? เราอยู่นี้ใช่ไหมสำหรับคุณโอเคไหมหรือไม่เอา Miday. Gusto niyo na po ba kaming umalis dito? คุณอยากเราออกจากนี้ใช่ไหม Chay! Chay! Sumagot ito ng 3 beses sa spirit box at sa dead bell. Okay, so aalis na po kami. Maraming salamat po. ขอบคุณที่คุยกับเรานะ เราขอว่าคุณเข้าสู่แสงสว่างเพราะว่า Yes.